Hello guys! Andito na naman ako para magbigay sa inyo ng nakakatawa, nakakakilig at nakakaiyak na love story ni Josh at Esther. Nakatakot naman. At tika nga muna, bakit alam niya ang aking pangalan? Baka narinig niya kay Sir nung tinawag ang pangalan ko nung isang araw. Habang nakikipag-usap si Esther sa kanyang sarili, ay nagulat ito nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Esther, pwede ba akong makahingi ng tubig? Nakangising sabi ni Josh. Hindi sumagot ang dalaga at dumiretso lamang ito sa kusina. Pagbalik ni Esther sa salas para iabot ang tubig kay Josh, biglang nabitawan ng dalaga ang baso dahil sa gulat nito kasi hinawakan ni Josh pati kamay niya. Nagkasalubong ulit ang kanilang mga mata. Napayuko si Esther. Hinawakan ng binata ang balikat ng dalaga na lalong ikinagulat ni Esther. Are you okay? Tanong ni Josh. Hindi nakasagot si Esther.
Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako nangangagat, lalo na pag wala pa sa panahon. Biro nito na lalong nagpapula sa mga pisngi ni Esther. Pero hindi pumatol si Esther sa biro ng binata. Umirap lamang ito, sabay talikod. Dahil pilyo nga talaga itong si Josh, tumawa ito ng malakas na para bang nananadya talaga. Ilang oras din ang nakalipas na katahimikan dahil nasa kwarto ang magyaya at nasa salas naman si Josh, nakaupo mag-isa. Pagdating ni Eric, si Josh na ang nagbukas ng pintuan nung marinig ang doorbell. Nagkamayan ang magkaibigan. Maya-maya lamang ay tinawag na ni Eric si Esther. "Ya, halika nga muna dito. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo itong kaibigan ko na to. Ito nga pala si Dr. Josh. Medyo may kapilyuhan ito, kaya ingat ka dito ha." Natatawang sabi ni Eric. "Pare naman, mukhang takot na nga sa akin si Esther, lalo mo pang tinatakot," pagbibiro ng doktor. Pagkatapos makipagkamayan ni Esther sa doktor ay umalis na ito. Habang nagkukwentuhan ang magkakaibigan Josh and Eric, panay ang sulyap ng binata kay Esther. Pero digma ito sa dalaga. Isang araw, naabutan na naman ni Eric si Josh na andoon sa bahay niya. Kaya biniro ni Eric ang kaibigan. "Pare, madalas yata ang pagpunta mo dito sa bahay ko ah. Wala ka bang pasyente na nag-aantay sa'yo?" "Pare naman, gabi na oh. Tapos na ang duty ko. Wala kasi akong magawa, kaya dito na lang ako magtambay kung okay lang sa'yo." Natatawang pangangatwira ni Josh sa kaibigan na si Eric. Pero napansin talaga ni Eric na panay ang tingin ng kaibigan kay Esther. Kaya biniro ulit ni Eric ang kaibigan. "Pare, masama yata talaga ang tama mo kay Yaya Esther ah. Utang na loob ha. Huwag mong takutin. Mahirap maghanap ng yaya ngayon." Ngiti lang ang isinagot ng binata kay Eric. 3 oras na nagtambay si Josh sa bahay ng kaibigan at 3 oras din hindi lumabas si Esther sa kwarto nilang magyaya. Pero narinig ni Esther lahat ng biruan at tawanan ng magkaibigan. Nung umuwi na ang binata, saka lang lumabas si Esther sa kanilang kwarto para magluto ng hapunan. Mga ilang araw din na hindi nagpakita ang binata sa bahay ni Eric. Ngunit isang gabi, dumating ang binata na may dalang bulaklak at inabot ito kay Esther. Na tinanggap naman ng dalaga na ang akala nito ay para sa amo niyang si Mel ang mga bulaklak na dala ng doktor. Kaya dumiretso ito at kumatok sa pintuan ng amo. "Ma'am, bulaklak po dala ni Dr. Josh." Nagulat ang amo. "Ha? Bakit?" "Hoy, Dr. Josh Lagman. Ano ito ha? Hindi ko naman birthday ah. Bakit may pabulaklak kang nalalaman?" sabi ni Mel na pabirong nandidilat ang mga mata nito. Natawa si Josh. "Mel, hindi naman sa'yo yung mga bulaklak na yan eh. Para talaga yan kay Esther." Biglang nabitawan ng dalaga ang bulaklak na hawak-hawak nito. "Ha? Para sa akin? Bakit?" Gulat na tanong nito sa dalawa. "Abay, iwan ko." Nagtatakang sagot ni Mel. "Bakit nga ba, Dr. Josh?" tanong ni Mel sa binata na may halong panunukso. Ano bang dahilan bakit nagbibigay ng bulaklak ang binata sa isang dalaga? Diretsong sagot ni Josh sa tanong ni Mel. "My gosh! Nangliligaw ka kay Esther?" Natatawang tanong ni Mel sa doktor na halatang nanunukso na talaga ito. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Tumakbo ito at nagtago sa kanilang kwarto na tila litong-lito. "Sa akin? Mangliligaw? Bakit? Bakit ako?" Hindi malaman ni Esther kung ano talaga ang mararamdaman niya. Ang lalaking pinapangarap ng halos na lahat ng babae ay nagkagusto sa kanya at mangliligaw pa? Mga ilang oras din ang nakalipas na hindi talaga lumabas si Esther sa kanilang kwarto. Kaya nakapagdesisyon ang binata na umuwi na lamang ito dahil lumalalim na rin naman ang gabi.
pare, time for me to go home, sabi ni Josh, na halatang nilakasan talaga ang kanyang boses para marinig ni Esther ang kanyang pamamaalam. Nung masigurado na ni Esther na wala na nga ang binata, saka lamang ito lumabas ng kanilang kwarto. Doktor ang mangliligaw mo! Excited na tukso ni Mel kay Esther. Ma'am, okay lang po ba talaga yung kaibigan ninyo? Doktor naman po sana, pero mukhang nangangailangan din siya ng doktor. Kasi mukhang may tama yun sa ulo eh. Seryosong tanong ni Esther sa kanyang amo. Natawa si Mel sa tinura ni Esther. Ang totoo niya, babaero talaga ang kaibigan naming iyon. Parang nagpapalit lang ng salawal kung magpalit ng kasintahan. Kaya lalong natakot si Esther sa narinig mula sa kanyang amo. Dahil ang totoo, na love at first sight talaga siya sa doktor. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga paningin ay parang kinokurente ito at pakiramdam niya nga ay hinuhuli talaga ng doktor ang kanyang mga paningin. Sa totoo lang mula nung makita ka ni Josh, ay naramdaman ko ng interesado talaga siya sa iyo. Wika pa ni Eric. Hindi naman ugali noon ang magtambay dito, di ba mami? Tanong ni Eric sa asawang si Mel. Oo nga, nakangising sagot ni Mel sa asawang si Eric. Kinabukasan, maaga itong nagising para makapaglinis kaagad ng buong bahay at makapagluto na rin bago magising ang kanyang mga amo. Nung magising na si Mel at Eric, ay pinakain niya kaagad ang mga ito. Medyo nakahalata si Mel sa ikinikilos ni Esther, kaya nagtanong ito sa dalaga. May problema ka ba? Nagbuntong hininga muna ang dalaga bago ito sumagot. Ma'am, magpapaalam na po sana ako. Kailangan po kasi ako ng lola ko eh. Alibay ni Esther. Nabigla si Mel sa biglang pagpapaalam ni Esther. Matanong nga kita at gusto kong magsabi ka ng totoo. Kailangan ka ba talaga ng lola mo o dahil ito sa ginawa ni Josh kagabi? Kawawa naman siyan yan kung bigla mo siyang iwan. Napayuko lamang si Esther. Ma'am, kailangan po talaga ako ng lola ko. Pagdadahilan ulit ng dalaga. Mommy, payagan mo na yang si Esther. Pagsalo ni Eric sa dalaga dahil naramdaman talaga ni Eric na gustong iwasan ni Esther si Josh. O siya, kung kailangan ka talaga ng lola mo, hindi na kita pipigilan. Basta, alam mong bukas itong bahay ko para sa iyo ha? At sana, bumalik ka kapag okay na ang lola mo. Pakikiusap ni Mel kay Esther. Si Eric naman ay pailing-iling lamang dahil hindi talaga na-gets ng asawang si Mel ang tunay na dahilan kung bakit nagpapaalam si Esther. Masayang-masaya si Esther nung makita at makasama ulit ang kanyang lola. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nakitaan na ito ng lungkot dahil na-miss niya daw ang kanyang alaga na si Yan. Pero ang totoo, mas na-miss niya talaga ang mga titig ni Josh sa kanya. Malay ko nga, tulad ng nasa pelikula, bigla na lang susulpot dito si Doc Josh para suyuin at pakasalan ako. Pangarap pa more. Natatawang sabi ni Esther sa kanyang sarili. Biglang naalimpungatan si Esther mula sa kanyang daydream nang biglang may sumigaw galing sa kanyang likuran. Yaya! Napabalikwas si Esther. Yan! Anong ginagawa mo dito? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Bakit naman hindi muna kayo tumawag na pupunta pala kayo dito? Para makahanda sana ako ng inyong makakain. Nahihiyang sabi ni Esther. Ay, huwag ka nang mag-abala Esther. Meron lang kasing makulit na tao na gustong-gusto magpasama dito, sabi ni Mel. Baby, na-miss mo ba ako? Na-miss din kita ng sobra, sabi ni Esther. Loka-loka, hindi naman talaga siyan yan ang nakamiss sa'yo at gustong magpasama dito. Yung isang tao doon, no? At napaagik-ik ito ng mahina.
sabay nguso ni Mel doon sa sasakyan. Biglang kumalabog ng malakas ang dibdib ni Esther. Halak ka, nagkatotoo ba? Si Josh ba ang tinutukoy ni Ma'am Mel? Bulong ni Esther sa kanyang sarili. Noong isang araw pa yan, gustong-gusto magpasama dito. Kaso lang, busy si Eric. Ayun oh, yung doktor mo. Esther, tinamaan talaga yata sa'yo ang mukong na yan at mukhang seryoso talaga sa'yo ha? At lalong bumilis ang pintig ng puso ni Esther. Sa pakiwari niya ay hihimatayin siya nung maaninagan niya ang binata. Kani-kanina lang kasi natatawa ito sa kanyang sarili dahil sa pangarap na malay niya nga napupuntahan siya at pakakasalan ng doktor. Aba, nagkatotoo ang kanyang pangarap. Magkatotoo din kaya ang daydream niyang pakakasalan siya ni Josh? At wag mo na kaming tawaging Ma'am and Sir ha. Mel na lang at Eric, sabi ni Mel. Nagulat si Esther nang bigla siyang yakapin ni Josh. Bakit ka umalis? Bulong ni Josh na lalong nagpatunaw kay Esther sapagkat naramdaman ni Esther sa kanyang tainga ang init na hininga ng binata. Dahil sa higpit ng pagkayapos ng binata, halos hindi makahinga si Esther. Seryoso talaga ako sa'yo at totoong mahal kita. I can say na love at first sight talaga ako sa'yo. Dagdag pa ni Josh. Walang naisagot si Esther. Tanging naisip lang ni Esther na love at first sight din pala ang doktor sa kanya. Mga ilang minuto rin ang nakalipas na walang maisagot si Esther. Kaya si Josh na lamang ulit ang nagsalita. Okay lang. You don't need to say anything. Gusto ko lang malaman mo na andito kami para ipaalam sa'yo na seryoso talaga ako at gusto kitang pakasalan. Nang lamig si Esther nung marinig niya ang tinura ng doktor. Dahil isa ito sa kanyang mga naisip kani-kanina lamang. Naitulak ni Esther ang binata, pero hindi siya pinakawalan nito. Bakit ako? Sa wakas, may lumabas na salita sa bibig ni Esther. Ngumisi ang binata habang nakayapos pa rin ito sa dalaga. Why not? Balik tanong ni Josh kay Esther. So, hindi mo ba ako ipakilala sa lola? Sinubukan ulit itulak ni Esther ang binata, pero lalo lang itong hinigpitan ang pagkayapos sa kanya. Yun lang ang nasabi ni Esther. Alam kong wala ka ng mga magulang at nakatira ka lamang sa lola mo. Actually, inalam ko talaga lahat ang istorya sa buhay mo bago kami nagpunta dito. Para patunayan sa'yo na seryoso talaga ako. Andito ba ang lola? Tuloy-tuloy na wika ni Josh. Tika muna, pakawalan mo muna ako. Hindi ako makahinga. Reklamo ni Esther sa binata. Paring Josh, pakawalan mo na yang si Esther. Wala namang aagaw niyan sa'yo. Natatawang biro ng kaibigang si Eric. Sige, pakakawalan kita. Basta ipangako mong huwag ka nang mag-run away ulit ha. Sabi ni Josh na may halong pagtatampo sa dalaga. At dapat ipakilala mo rin ako kaagad kay Lola, okay? Nung makawala si Esther sa yapos ng binata, ay nakita niya kaagad ang kanyang lola na kanina pang nakangisi. Iha, ito ba yung lalaking sinasabi mong nagbigay sa iyo ng bulaklak noon? Namula ang mga pisngi ni Esther sa tinurang iyon ng kanyang lola. Dahil napalingon sa kanya si Josh na may kasamang kapilyuhan ang mga ngiti nito. Abay, napakagwapo pala nito, apo. Bakit ka tumakbong palayo sa kanya? Inosenteng tanong ng lola na lalong nagpatamimi kay Esther. Parang pang-aasar pa ni Josh sa dalaga. Kaya nagtawanan sina Mel at Eric. Akmang hahakbang si Esther pero maagap si Josh. Nahablot niya kaagad ang braso ng dalaga. Saan ka pupunta? Tanong ng nakangising binata. Tatakbuhan mo na naman ba ako? Nalalong nagpapula ng mga pisngi ni Esther. Kukuha lang naman ako ng maiinom ninyo.
Pagdadahilan ni Esther. Nagtawanan ulit ang lahat. Sige na, apo. Asikasuhin mo na yang mga bisita mo. Ako na ang bahalang kumuha ng inumin nating lahat. Nakangiting sabi ni Lola na halatang tuwang-tuwa ito sa nangyayari sa kanyang apo. Simula noon ay linggo-linggo nang dinadalaw ni Josh ang dalaga at naging magkasintahan silang dalawa. Habang tumatagal, lalong nakikita ni Esther ang kabaitan ng nobyo. Super friendly ito sa lahat ng mga kababaryo ni Esther, pati sa mga construction workers. At dinadalhan niya pa ang mga ito ng merienda. At ang ikinatuwa ng husto ni Esther kay Josh ay ang makitang mukhang mas mahal pa ni Josh ang kanyang lola kaysa kanya. Mahal na mahal ni Esther ang kanyang lola, kaya gano'n na lamang ang saya nito na makitang magkasundo ang dalawa. Love, nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Wika ni Josh na punong-puno ng pagmamahal sa kasintahang si Esther. Oo nga, love. Hindi ko talaga akalain na mamahalin mo ako ng ganito. Kaya nagpapasalamat din ako sa iyo dahil minahal mo rin pati ang lola ko. Napakalambing na sagot ni Esther sa kanyang kasintahan. Pangako sa inyo, love. Mamahalin ko kayong dalawa ni Lola ng higit pa sa buhay ko. Sobrang naramdaman ni Esther ang katapatan ng binata sa bawat kataga na binibitawan nito. Kaya niyakap niya ito at hinagkan. Mga ilang buwan pa ang nakalipas, nagulat si Esther nang piringan siya ni Josh. Ano na naman itong ginagawa mo, Josh? Lola? Tawag niya sa tahimik ngunit nakangiti na Lola. Love, just trust me, okay? Sabi ni Josh. Ano ba kasing kalukuhan ito? Saan mo ba kasi ako dadalhin? Lola? Tawag ni Esther sa kanyang lola na tila nagpapasaklolo ito. Pero walang lola na sumagot. Maya-maya lang ay nagulat ang dalaga nung natanggalan na ito ng piring at makitang nakaluhod na ang kasintahan at may hawak pa itong singsing. Will you marry me, Miss Esther Montenegro? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Josh. Napaiyak na rin si Esther at napayakap lamang ito sa kanyang kasintahan. Oo naman, karangalan kung pakasalan ka, Dr. Josh Lagman. Tika muna, kanino bang bahay ito? Nagtatakang tanong ni Esther. Sa iyo, mabilis na sagot ng binata. Anong sakin? Ay, Lola, andito ka rin? Nabigla si Esther na andoon at nakangisi ang kanyang lola at nahagip rin ng kanyang mga mata ang dating mga amo na sina Eric at Mel. Andito rin kayo? Lalong napaiyak ang dalaga sa tuwa. Oo naman, dapat talaga ay kasama rin natin sila kasi special day natin ito. Sabi ni Josh na pinagpapawisan na sa tuwa. Love, itong bahay ay sa atin talaga. Seryosong sabi ni Josh. Para maniwala ka na seryoso talaga ako sa iyo. Kaya pinagawa ko itong bahay para sa ating magiging pamilya. Ngayon lang ako nag-propose dahil inaantay ko talagang tapusin muna itong bahay. Para pag napao kita, kasalan na kaagad. Ngumiti ng pagkalaki-laki ang binata sa kanyang winika. At FYI, ito ang bahay na nasa harapan ng bahay ninyo ni Lola. Nang laki ang mga mata ni Esther. Kaya pala, lagi kang nakatambay dito. Ikaw pala ang may-ari nito. Akala ko, friendly ka lang talaga. Kaya dinadalhan mo ng merienda ang mga workers. Lola, alam mo ba ito? Ngumiti lamang ang matanda na halatang tuwang-tuwa talaga ito sa mga nangyayari sa buhay ng kanyang napakabait na apo. Niyakap ng matanda ang kanyang apo ng pagkahigpit-higpit.
Oo, apo, kasabwat ako ni Josh at masayang-masaya ako at nakakita ka ng lalaking magmamahal sa'yo at mag-aalaga sa'yo kapag nawala na ako. Sabi ni Lula na napaiyak na rin. Lula, huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ng dalaga. Oo nga Lula, huwag kang magsalita ng ganyan. Kita mo nga, nadadagdagan na ang apo mo at hindi magtatagal, magkakaapo ka na sa tuhod. Nakangising sabat ni Josh. Nako, tama na yan. Baka pati ako maiyak na rin dito. Tara na. Kanina pa nagre-reklamo itong mga bulati dito sa tiyan ko. Kaya nagtawanan ang lahat. Habang nasa pagkainan sila, nagsalita ulit si Josh. Kumplito na ang laman ng bahay na ito. Kaya mula ngayon, kayo maglula dito na tumira. Ito na ang magiging bahay ninyong dalawa. Nandilat ang mga mata ni Esther. Ano? Titira kami dito ng lula ko? Kasama ka? Hindi pa tayo kasal, oy. Tumigil ka nga dyan. Nakasimangot na sabi ni Esther. Love, sabi ko, ito ang magiging bahay ninyo ni Lula. Huwag kang mag-alala, hindi ako titira dito hanggat hindi tayo maikakasal. Sabay haplos ng binata sa likuran ng dalaga para pakalmahin ang kasintahan. Kaya kailangan maikasal tayo kaagad ha, para pwede na akong tumira dito. Nagtawanan ulit ang lahat. Isang buwan na lang ang paghahanda para maikasal sina Esther at Josh. Nang biglang tumawag si Eric kay Esther. Hello, Eric? Bati ni Esther sa kausap. Hello, Esther. Si Josh. Mautal-utal na sabi ni Eric. Wala dito si Josh. Hindi ba kayo magkasama? Sabi ni Esther. Magkasama nga kami kanina, sabi ni Eric. Okay. Baka nagda-drive yun, papunta dito kaya hindi masagot ang tawag mo. Sige lang, pagdating niya dito, sasabihin ko kaagad na tumawag ka ha? Sunod-sunod na wika ni Esther. No, Esther, sabi ni Eric na umiiyak na. Eric, may problema ba kayo ni Josh? Ngunit, iyak lang ang naririnig ni Esther sa kabilang linya ng telepono. Nalalong nagpakaba ng husto sa dalaga. Eric, sagutin mo nga ako. Anong problema? Esther, wala na si Josh. Anong wala na si Josh? Nasaan ba siya? Sumisigaw na si Esther at nanginginig pa ito. Kanina kasi, nag-scuba diving kami. Nagtataka kami dahil 30 minutes na, hindi pa siya bumabalik. Kaya, nakapagdesisyon ang grupo na hanapin siya. Natagpuan namin si Josh na wala ng buhay, Esther. Napahagulhol si Eric. Hoy, Eric ha? Huwag na huwag kang magbibiro ng ganyan ha? Hindi magandang biro yan, hindi nakakatuwa yan ha? Esther, papunta na dyan si Sam para sunduin ikaw ha? Sabi ni Eric. Namanhid ang buong katawan ng dalaga, kaya nabitawan nito ang telepono. Lula, si Eric po yung tumawag at sinabi niyang wala na daw po si Josh. Parating na daw po yung kanilang kaibigan para sunduin ako, Lola. Anong gagawin ko ngayon? Apo, huminahon ka. Paano mo malalaman kung ano ang gagawin mo kung magkakaganyan ka? Antayin mo yung kaibigan ninyo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Maya-maya lamang ay dumating na si Sam. Humalik lamang ito sa pisngi ni Esther at inalalayan na ang dalaga papasok sa sasakyan. Walang imikan ang dalawa habang bumabiyahe ang mga ito. Umiiyak lamang si Sam habang nagmamaneho. Si Esther naman umiiyak at hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Noong marating na nila ang kinaroroonan ni Josh, walang salita na namutawi sa bibig ni Esther.
Bigla na lamang ito nahimatay nung makitang nakaratay ang katawan ng binata na wala ng buhay. Mga ilang oras din ang nakalipas bago nagkamalay si Esther. Nasaan ba ako? Anong nangyari? Gusto kong makita si Josh. Sandali lang, pupuntahan ko siya. Josh? Sabi mo hindi mo ako iiwanan. Sabi mo hindi mo ako sasaktan dahil hindi mo kayang makita ako na umiiyak. Pero ano itong ginagawa mo? Iniwanan mo ako. Ang sakit, Diyos, sobrang sakit. Ito nga, umiiyak ako dahil sa paglisan mo. Please, bumangon ka dyan, parang awa mo na sa akin. Pagdadalamhati ni Esther, maya-maya pa ay may umakap sa kanya. Anak, lakasan mo ang loob mo. Kailangan nating lakasan ang ating mga kalooban. Natigilan si Esther at napalingon kung sino ang tumawag sa kanya ng anak. Esther, ito nga pala si Auntie Flor at ito naman si Uncle Jim. Sila ang mga magulang ni Josh, kararating lang nila galing Amerika. Pagpapaklala ni Eric, mga magulang ni Josh kay Esther, man si Esther sa mag-asawa. Wala na po si Josh. Iniwan niya na po tayo. Iha, huminahon ka. Wala na tayong magagawa at hindi namang ginusto ng anak ko na iwan tayo. Lalong-lalo na ikaw, mahal na mahal ka ng anak ko, Esther. Nangihinayang nga lang ako dahil sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala. Sabi ni Mrs. Lagman, lalong napaiyak si Esther sa narinig. Napakabait ng mga magulang ni Josh kay Esther. Pagkalipas ng 2 araw ay inilibing na ang binata. Dito, halos nahimatay si Esther sa sobrang sakit. Diyos, sa loob ng maiksing panahon, tinuruan mo ako kung paano magmahal at mahalin. Please, tulungan mo ulit akong tumayo sa sarili kong mga paa, Diyos. Please, Esther, tara na. Uwi na tayo. Napakabait na kaibigan ni Eric dahil patuloy na inaalalayan si Esther. Pagkalipas ng 1 linggo, naging panauhin ni Esther ang mga magulang ni Josh. Tuloy po kayo, tita. Pasensya na po kayo, ha. Makikiusap po sana ako sa inyo. Nabigyan niyo pa po ako ng kahit 1 buwan na lamang para lisanin ang bahay na ito. Please po, parang awa niyo na sa akin. Mommy, Esther, simula ngayon ay Mommy at Daddy na ang itawag mo sa amin ni Jim. Ikaw na ang kapalit ni Josh. At alam namin na ito rin ang gugustuhin ng anak ko. Esther, nalulungkot ako dahil sa ganito pang pagkakataon tayo nagkita. Sabi naman ng tatay ni Josh. Pero alam mo ba na matagal ka na naming kilala? Araw-araw kang binibida sa amin ng anak ko. At sa tuwing dumadalaw siya dito, laging excited yun na magpadala ka agad sa amin ng mga litrato ninyong dalawa. Sa totoo lang, nagpapasalamat talaga kami sa iyo. Dahil mula nung nakilala ka ng anak ko, lalo siyang napalapit sa amin ng papa niya.
Araw-araw na yung tumatawag at nangangamusta sa amin. Napakalaki ng ipinagbago ng batang iyon dahil sa iyo, Esther. Iha, hindi kami pumarito para kunin ang bahay na ito sa iyo. Pumarito kami para ibigay sa iyo itong mga papilis ng lahat ng pag-aari ng anak ko, sabi ni Mrs. Lagman, sabay abot ng folder. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko po matatanggap yan. Hindi naman po kami naikasal ni Josh eh. Maiyak-iyak na sagot ni Esther. Iha, kahit hindi pa kayo naikasal ng anak ko, isinama niya na ang pangalan mo sa kanyang mga ari-arian. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo itong tanggapin. Ganon ka kamahal ng anak ko, Esther, na kahit itong bahay na ito nakapangalan sa iyo. Sabi naman ni Mr. Lagman. Walang salita na namutawi sa bibig ni Esther dahil hindi niya akalain na mas mabuting tao pa pala si Josh kaysa pagkakakilala niya dito. At katulad nga ng sinabi ng Mami Flor mo, simula ngayon, Mami't Daddy na ang itawag mo sa amin dahil ikaw na ang kapalit ni Josh. Wala ka naman ng mga magulang at wala na rin kaming anak, kaya magiging isang pamilya na tayo. Pwede ba yun, Esther? Sabi ni Mr. Lagman. Anak, pwede mo bang ipangako sa amin ng daddy mo na kahit babalik na kami ng Amerika, ay ipagpatuloy natin ang ating komunikasyon? At bata ka pa, gusto namin ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. At kahit anong gusto mong kurso, kami ang bahala sa iyo bilang mga magulang mo, okay? Basta Esther, anytime, kapag ready ka nang bumalik mag-aral, tawagan mo lang kami ng mami mo at dadating kami anytime. Okay? Mahal na mahal ka namin tulad ng pagmamahal namin kay Josh. Opo, pangako ko po yan sa inyo. At sobra-sobrang nagpapasalamat po ako sa pagmamahal ninyo sa akin tulad ng pagmamahal ninyo sa anak ninyo. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang unang yugto ng buhay ni Esther kasama si Josh. Sana po ay nagustuhan ninyo. Pakaabangan niyo po ang pangalawang chapter sa buhay ni Esther. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakikalimbang na rin po ang kampana para maging updated kayo sa aking mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye!